Good morning, Philippines! Hello, world! Andito na naman ang inyong lingkod, Maharo TV. May bagong kwento na naman tayo ngayong araw na ito. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, please, pindutin nyo na po ang subscribe button at ang bell icon para lagi po kayong updated sa tuwing may bago po tayong videos. Sa unang pagtuturo nito, ay may mga natutunan agad ako. Ngunit ang pinagtataka ko ay tuwing nagtatama ang mga mata namin ay umiiwas ito ng tingin sa akin. Pero kahit ganon, ay naiintindihan ko naman ang mga itinuturo nito sa akin. At sa sobrang pagkahumaling ko sa pag-aaral, ay sinasagot ko kaagad ang mga lessons ko. Napapatawa naman si Tia sa akin. Mukhang malaki na daw ang pinagbago ko at may kumpiyansa na daw ako sa sarili. Magandang panimula daw iyon sa akin at matutuwa daw si Kuya kong kapag nalaman na marami na akong natutunan. Dahil sa sinabing iyon ni Tia, ay doon ko naalala ang mga sulat ni Kuya kong sa akin na ipinangako ko sa sarili ko na kapag marunong na akong magbasa, ay iyon ang una kong babasahin. Kaya dali-dali kong tinapos ang mga gawain ko. Agad akong nagtungo sa silid ko at hinila ang bag. Sa loob ay naroon ang 5 sulat at kasama ang mga cards na ibinigay nito. Yung mga nasa sobre ay hindi ko pa nabubuksan, kaya inuna ko ang petsa na unang ipinadala ni Kuya kong sa akin. Unang bungad ko pa lang ay natutuwa na ako. Dear Bing, kumusta ka na? Salamat sa pagtulong kay nanay at tatay. Mas naging magaan ang mga gawain nila sa bahay. Wala naman sila pwedeng maaasahan sa buhay. Dahil may mga sarili ng pamilya ang mga kapatid ko. Kaya ako sumulat sa iyo dahil boring dito sa bundok. Sana mas pag-igihan mo pa ang pagtatrabaho para mas makatulong ka pa sa pamilya mo at naway maging ligtas kayo sa anumang karamdaman dyan. Sana makasulat ka din sa akin para may maabangan naman ako na balita mula sa inyo. Ingat po kayo. Habang binabasa ko, ay walang paglagyan ang saya ko dahil sa nababasa ko na ang mga gusto kong basahin. Halos napuyat ako sa kababasa ng mga sulat ni Kuya kong. Kaya naisipan kong sulatan din ito. Lahat ng sulat nito ay isa-isa kong ginantihan. Hindi ko alam. Pero sa tingin ko ay matutuwa si Kuya kong kapag may sulat itong matanggap mula sa akin. Kaya bago ako natulog ay nagsulat muna ako hanggang sa matapos kong gantihan ang mga sulat nito sa akin. Kahit ang mga ito ay nakalipas na ng ilang buwan. Bahala na si Kuya. Kung matutuwa siya sa mga nakalagay sa sulat ko. Sana matanggal ang pagod nito. Isang araw, ay nagpunta kami sa post office para maihulog ang mga sulat ko. Natutuwa naman si Tia sa akin dahil sa nagawa ko na ang makapagsulat. Pero ang ipinagtataka nito ay bakit daw ang dami kong ipapadalang sulat. Kaya sinabi ko ang dahilan kung bakit ko naisipan na damihan ang mga sulat ko. Natatawa naman si Tia. Panigurado daw na magtataka si Kuya kong
kung bakit ang dami ng sulat nito. Matatanggal daw ang pagkainip niya sa trabaho dahil para daw siyang nasa bahay lang dahil bawat kilos ng pamilya niya ay sinasabi ko. Pagkatapos naming maihulog ang sulat ay nagtungo na kami sa palengke at sa hindi inaasahan ay nakasalubong namin si Kuya Tami. Namimili din ito ng mga uulamin at kinumusta ko dahil ilang araw na itong abala sa pagtuturo sa school dahil sa nalalapit ng pagsusulit ng mga estudyante nito. Bing, pasensya na ha, di mo na kita maturuan sa ngayon. Ayos lang naman iyon sa akin, kuya. Sagot ko dito. Nagbabasa po ako ng mga libro at diksyonaryo kapag hindi ko po naiintindihan ang binabasa ko. Napangiti naman ito sa akin. Magaling naman daw at pinag-iigihan ko ang pag-aaral ko. Sabi pa nito, baka sa isang taon ay mag-e-enroll na ako sa school kung saan ito nagtuturo. Pero dapat mag-aral muna ako ng mabuti para mas mabilis ko maipasa ang mga exams at makahabol ako sa mga kaedad ko sa pag-aaral. Natuwa naman ako sa sinabi ni Kuya Tam. Noon ko lang nalaman na pwede pala ang ganoon. Makakahabol pa pala ako patay sa mga nalalaman ko at makakasabayan ko ang mga kasing edad ko. Natuwa rin ang aking mga magulang at mga kapatid ko. Noon ay nakakasabay na ako sa pag-aaral nila at kahit papaano ay natuturuan ko na rin ang mga kapatid ko batay sa aking nalalaman. Mahilig ako magbasa at umintindi ng binabasa ko. Kaya araw-araw ay nanghihinayang ako kapag wala akong natutunan sa isang araw. Kaya maaga ko tinapos lahat ng gawain para makapagbasa na ako. Gusto ko ihanda ang sarili ko sa darating na pasukan. Kaya natuwa ako noong sinabi ni Kuya Tam na pagkatapos ng klase nito ay maaari ko na siyang puntahan sa school para doon turuan at para naman masanay ako sa pagpasok sa school kahit papaano. At iyon na nga po ang nangyari. Doon ko natutunan ang pag-aayos sa sarili, paglagay ng pabango at polvo. Mas lalo pa kami nagkalapit ni Kuya Tam. Lahat ng hindi ko alam ay sa kanya ko tinatanong. Nagpatuloy ang aking masayang pag-aaral sa school at sa tuwing hapon ay nagpapaturo pa rin ako kay Kuya Tam ng aming mga takdang aralin. Pero sinisikap ko na wag nang magpaturo sa kanya dahil sa alam ko na may mga gagawin pa ito. Kaya isang araw ay sumaglit ako sa room niya para magpaalam na uuwi ako ng maaga at kaya ko na ang aking takdang aralin. Ngunit sa pag-uwi ko ay isang sorpresa ang sumalubong sa akin. Si kuya kong ang sumalubong at agad niya akong niyakap. Kumusta ang estudyante namin? Bati nito sa akin. Masaya naman ako nagkwento at ibinida ang aking butihing guro. Kita ko naman na natutuwa ito sa mga kwento ko. Kaya sinabi nito na papuntahin si Kuya Tam dito sa bahay para personal na magpasalamat. Maya't maya pa ay may dumating na babae sa bahay at niyakap si Kuya kong. Halatang malapit ito sa isa't isa. Hindi nila kamag-anak ang babae pero nakayapos ito kay Kuya kong. Naiinis ako. Panay ngisi ang babae. Halata naman na plastic na ang tawa nito. Naisip ko pa, nakakarating lang ni Kuya kong ay nagpunta na agad ang babae dito. Mag-aasawa na yata si Kuya kong. Sana pumili man lang ng matinong babae na mamahalin siya at sasamahan buong buhay niya. Pero may inis pa rin ako sa dibdib. Hindi ko alam. Naiinis talaga ako sa babaeng ito. Hindi naman maganda. Mabango lang siya ng kaunti sa akin. Pero sa totoo lang,
Sa mismong araw na iyon ay bumalik ako sa isipan na isa akong katulong. Tinawag ako ni kuya kong at inutusan niya ako na bumili ng ulam sa palengke. Tapos nagtanong ang babae kung sino daw ako. Ay, siya pala yung kinukwento ko sa iyo na pinapaaral ko. Sabi nito sa bisitang babae. Tapos bago ako umalis ay narinig ko pa na dapat mag-aral daw ako ng mabuti. Dahil bihira na lang daw ang mga taong kagaya ni kuya kong. Sabay puri sa lalaking kausap. Doon ako bumalik sa realidad na hindi ko dapat inilapit ang loob ko sa pamilya nila. Dahil maraming araw na mababago ang buhay ko at mag-iiba ang direksyon. Hindi habang buhay ay nasa kanila lang ako at umaasa. Gaya ng kaugalian, ay tuwing uuwi si kuya kong ay may inuman at kantahan sa bahay nila. May tama na si kuya kong noon. Lumapit ito sa akin at nagtanong kung may problema ba. Dahil sa kanina pa daw niya ako tinatawag, parang wala daw akong naririnig. Kaya dinadahilan ko na lang na malakas ang tugtog kaya hindi ko marinig ang pagtawag niya. Pero sa totoo lang Miss Maharot, malalim ang iniisip ko. Halata na may amats na ito kaya panay ang pagtawag nito sa akin. Hindi ko alam kung bakit. Kapag tinatanong ko naman ay hindi naman ito sumasagot. Nakatitig lang ito sa akin kaya tinalikuran ko na lang. Ang huling pagtawag niya ay ang inay na nito ang lumapit at sinabihan na magpahinga na at may amats na ito. Sumagot naman ito ng opo. Kinabukasan ay Biyernes. Huling pasok ko sa school dahil sa weekend ay plano ko ang umuwi muna sa mga magulang ko. Hapon ng Biyernes ay dumating si Kuya Tam sa bahay ng mga amo ko. Nagkumustahan sila ni kuya kong, tapos inutusan ako na ipaghanda ng merienda ang bisita. Ako na rin ang naghatid, kaya nagkatinginan kami ni Kuya Tam. Tapos sabi pa nito, "Hello, long time no see, Bing." Sabay ngisi, pero ang totoo ay biro lang nito sa akin dahil wala pang isang oras na nagkahiwalay kami sa school. Nagtaka naman si kuya kong sa sinabi ni Kuya Tam. Akala nito ay hindi ako pumapasok sa school. Tapos sinawag ako ni Kuya Tam at may inabot ito sa akin. Mga libro iyon dahil sa malapit na ang aking exam para makaakyat na ako sa kolehiyo. Isa din sa tumutulong si Kuya Tam dahil gusto nito na makasabay ako sa mga kaedad ko. Kaya hanggat kaya ko ang mga lessons, ay advance ang pagtuturo nito sa akin. Malaking bagay ang mga tinuturo niya. Pero sa totoo lang ay kakaiba ang mga titig ni kuya kong sa akin. Parang may mga gustong sabihin, pero hindi ko alam. Baka nasa isip ko lang din ang mga iyon. Sa gabing iyon, ay tinapos ko na lahat ang mga gawain ko. Dahil maaga ako uwi sa bahay namin. May mga dadalhin akong mga reviewers para sa nalalapit kong exam. Ngunit sa kasamaang palad, ay isinugod sa ospital ang ama ni kuya kong. Dahil bigla na lang namanhid ang katawan nito. Tanging ako ang naiwan sa bahay nila. Sira ang plano ko na umuwi sa bahay namin kinabukasan. Pero pinapanalangin ko na gumaling nawa ang amo kong matanda. Nakatulog na ako sa kakahintay ng mga amo ko nang may kumatok sa silid ko. Dali-dali akong bumangon at binuksan ang pinto. Bumungad sa akin si kuya kong. Halatang galing ito sa pag-iyak, kaya kinumusta ko ang itay niya. Nagulat na lang ako sa sagot nito. Wala na ang tatay Bing. Magbibihis na ako at aayusin ang paglalamayan ni itay. Sa isang chapel daw ito ilalagay na malapit sa bayan
dahil bawal daw sa bahay nila. Dahil wala pa daw 1 taon na namatayan ang bahay nila. Doon din daw namatay ang matandang dalaga na kapatid ng inay nito. Balak ko sanang sumama kung isasama niya ako. Pero ang sabi, ako na lang daw muna ang magtatao sa bahay. At tumitig ito sa akin sa hindi ko malamang dahilan ay nahiya ako sa titig niya sa akin. Pagkaalis niya ay agad ko sinigurado na nakalak ng mabuti ang mga pinto. Saka ako bumalik sa silid ko. Napasulyap ako sa salamin na kasing taas ko. Tinitigan ko ang sarili ko na nakalugay ang buhok at mukhang bagong gising. Tapos sabay hampas sa noo ko. Nakalimutan ko pala magsuot ng panloob. Hanggang dyan muna ang part 2 mga Chupa Pips. Abangan nyo po ang part 3. Hanggang sa muli mga Chupa Pips. Bye-bye!